Isa pong mapagpalang panunood sa inyong lahat mga ginigiliw na mga kaibigan at mga kapatid. Kinagagala ko po na makasama po kayo sa ating ginagawang pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Patuloy po nating pinag-aaralan ang aklat ng Exodus. And we praise the Lord that we are seeing the journey to the promised land ng bayan ng Israel at kung paanong ito ay makakatulong din upang tayo rin naman ay makapaghanda at upang tayo ay matuto sa kanilang ginawang paglalakbay dahil tayo rin naman ay naglalakbay sa sanlibutang ito. Nung nakaraan ay pinag-usapan natin ang napakagandang topic. We talk about through the Red Sea. Nakita po natin kung paano ang Diyos ay gumawa ng paraan upang mailigtas ang bayan ng Diyos. Although there are many instances na ang bayan ng Israel ay patuloy pa rin na nagrereklamo at hindi pa rin nila fully na iintindihan
kung paanong ang Diyos ay nagpapakilala sa kanila. At marami sa atin, kung ating pong titignan ng ating mga sariling karanasan, ay ganito rin naman ang nangyayari sa atin. Ganito rin naman yung ating sitwasyon, na tayo ay nakakaranas ng mirakulo, ng kapangyarihan ng Diyos, and now pag dumarating mga problema sa buhay, para bang tayo ay tumatalikod muli, o para bang wala tayong naranasan na kabutihan ng ating Panginoong Diyos. At yan na yan ang titignan natin ngayon sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral. Sapagkat ang bayan ng Israel, after experiencing the great power of God, how the Lord led them, guided them, how the Lord helped them to be victorious sa kanilang hinaharap, nung nagkaroon sila ng problema, sila ay nakalimot ng muli. At huwag na tayong lalayo, ganun din naman tayo. So let's learn from their experience. At ang pag-uusapan po natin ngayon ay pinamagatang The Bread and Water of Life. Samahan niyo po ako sa ating gagawing pag-aaral na ito. Ako po si Pastor John Alexis Mercado at patuloy po kayong sumusubaybay sa paglilingkod na ipinagkakaloob po sa inyo ng 3 Points Ministries. Ito rin naman ay napapanood sa Hope Channel, Philippines. Purihin ang ating Panginoong Diyos at patuloy na tayo po ay nakapaghahayag ng mabuting balita ng salita ng ating Panginoong Diyos digitally, sa social media, sa television at maging sa radyo. Maraming salamat po sa lahat ng mga kaibigan at mga kapatid na patuloy na nananalangin at patuloy na sumusuporta, and we praise the Lord na up to this time, tuloy-tuloy nating nagagawa ang mga bagay nito. We hope and pray in the coming months or maybe in years ay magkaroon po tayo ng pagkakataon na makapagbigay pa ng iba pang mga programa katulad po ng ating ginagawa. But as of now, ay masyado po tayong naging abala. Pinapadala po tayo kung saan-saang mga lugar. At ganun din po, naiimbitahan ng mga churches, hindi lamang po sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa. Kung kaya naman po, ay we praise the Lord pa rin na tuloy-tuloy po nating nagagawa ito. Maraming salamat po sa pagpe-pray, pag-share ng resources ninyo. Kaya naman po nagagawa nating tuloy-tuloy na makapaglingkod online and face-to-face. Salamat po sa mga kapatid, mga kaibigan na nagbubukas ng kanilang mga tahanan. Kung kaya naman, patuloy po tayong nakapag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Kung kasalukuyan, narito po ang inyong lingkod ngayon sa Thailand at meron po tayong ginagawang mga trainings, mga seminars, at meron po tayong ginagawang expansion ng ating ministry sa Adventist World Radio, especially when it comes to our digital work. And please continue praying for me. And it's a great blessing po na ma-meet, makasama ang iba't ibang mga kapatid po natin sa lugar na ito. So muli po maraming salamat sa inyo. Purihin ang ating Panginoong Diyos. At kayo pong lahat ay patuloy nawang lumalago sa pananampalataya. Kung itong unang pagkakataon na nakakasama namin kayo, paki-support po ninyo by liking, subscribing, hitting the notification bell, or i-follow nyo po ang aming page. Mag-subscribe kayo sa aming YouTube para po nang sa ganon, ma-notify kayo sa bawat video, bawat post na amin pong ginagawa. At kung lagi na po namin kayong kasama, alam nyo na po yung ating practice. We invite you to share the program. I-share nyo sa isa, sa dalawa, o gano'ng karami, para po nang sa ganun mas maraming makinabangin. Hopefully, dito sa gagawin nating pag-aaral na simple, practical, makatulong nawa, maunawaan natin, maitanim sa ating mga puso, at lumago tayo at marinig natin ang tinig ng ating Panginoong Diyos na nakikipag-usap sa bawat isa sa atin. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Simulan po natin sa pamamagitan ng panalangin. Hingin natin ang kapangyarihan at katalinuhang nanggagaling sa Kanya. Let's bow our heads and let's pray. Ama po naming Diyos, dakil at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa pagkakataon na ipinagkaloob niyo po sa amin ngayon upang pag-aralan ang inyong mga salita. Tulungan niyo po kami na ang mga bagay na aming mapapakinggan, mga bagay na aming mapag-aaralan ay makakatulong upang mas lalo kaming lumago sa pananampalataya at lumago sa pagkakilala sa inyo. O mahal na Diyos,
Tulungan niyo po kami na habang tinitingnan namin ang kwento ng Israelita sa aklat ng Exodus, makita rin naman namin sa aming mga buhay kung paanong madalas kami rin po ay nagfo-fall into the same trap. Kung paanong kami rin naman ay bumabagsak nagkakamali. Tulungan kaming makita ang inyong mga kamay na pumapatnubay sa amin at tulungan kaming makilala pa kayo ng lubusan sa bawat araw ng aming mga buhay. So muli po, maraming salamat, mahal na Diyos. At alam po naming papatnubayan niyo po kami ngayon. Magkakahiwalay man po kami, but you have connected us through this digital platform. Salamat po sa pangalan naming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Isa pong mapagpalang panunood sa inyong lahat. Isang maligayang araw, umaga, hapon, tanghali, or gabi. Anong oras man na kayo ay kasama po namin. Anong oras man na papanoorin nyo itong ating programa. O anong oras man dyan sa bansa kung nasan po kayo. Purihin ang ating Panginoong Diyos dahil ang ating pong pag-aaral ngayon, again, it's very practical. We will try to learn from it. These are stories written so that we will continue to have hope in this life. Kasi bakit po? Sa mundong ating ginagalawan, napakaraming problema, napakarami nating mga pinagdadaanan, yung mga bagay na naisulat sa banal na kasulatan, naisulat para ma-inspire tayo at huwag na nating gayahin ang pagkakamali pa ng iba. Ang topic po natin muli, the bread and water of life. Ang ating key text is found in Exodus 16:28-30 at ang sabi po ay ganito, "And the Lord said to Moses, How long do you refuse to keep my commandments and my laws? See, for the Lord has given you the Sabbath. Therefore he gives you on the 6 days bread for 2 days. Let every man remain in his place. Let no man go out of his place on the 7th day." So the people rested on the 7th day. So mapapansin nyo yung katanungan ng ating Panginoong Diyos, how long are we going to refuse to keep the commandments of God? After we have experienced the tremendous blessings from God, most of the time we still refuse to follow His lead. We still refuse to follow Him or to surrender our lives completely to Him. And that's why the Lord once again is reminding us and is calling us na tayo pong lahat ay patuloy na magpasakop at patuloy na ibigay natin ang ating buhay sa Kanya. Basahin po natin to. The Lord would lead and care for them. And yes, He desired to help them grow. But they must learn discipline, self-control, sacrifice, unselfishness, trust in the Lord, and especially obedience. Dahil ito pong magiging wilderness experience is their opportunity to grow in Christ and to grow in godliness. At ito po ay posible lamang sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos if we will surrender our will to Him. Parang isang magulang na nagdidisiplina ng kanyang anak, na ang isang matinong magulang will discipline, will impose some rules, or not impose, but will put some rules and guidelines sa kanyang anak. Kasi bakit po? Ang intention ng matinong magulang ay para mapabuti ang kanyang anak. Hindi sila mapahamak at sa kanilang paglago, dadalin nila itong mga katuruan at mga paalalang ito. Laging yun ang intention ng isang matinong magulang. And tayo na magulang na nakakaisip ng ganun, how much more God whose very nature is love. Kaya ang sabi niya, itong mga bagay na sasabihin ko sa inyo, makakatulong yan para sa inyo. Itong mga pagdadaanan ninyo, pinapahintulot ng Panginoong Diyos, ito yung makakabuti para mas lalo tayong matutong magtiwala sa Kanya. Amen? And as usual, itong pag-uusapan natin ito, I have summarized it into 3 points. Nawa po maging madaling paraan para maalala, maging madaling paraan para ma-share ninyo sa inyong kapwa, maging madaling paraan para nang sa ganon ay ito po ay kumalat. Ano po? Lalo na pag pinag-uusapan itong topic na ito, itong mga storyang ito, by God's grace, hopefully, ay magagamit nyo po itong 3 points na ito para ma-share ninyo. At kung kayo naman ay may iba pang napulot ng mga leksyon, praise the Lord. Dahil yan po yung makakatulong din naman para sa iba, share nyo nga lang po para marinig din ng iba. At purihin ng Panginoong Diyos dahil ibig sabihin, nag-aaral kayo at nagbabasa kayo ng salita ng ating Panginoong Diyos. Pag-uusapan po natin yung mga kwento na nangyari mula sa Exodus 15 hanggang patuloy.
At dito po sa mga pag-uusapang nating ito, may mga bagay na hinarap ang bayan ng Israel. At alam po ninyo, itong mga kwentong ito ay karanasan din naman natin. Gagawin po natin, I will jump from one chapter to another because I want to emphasize first the points. Okay? Ang first letter T na gusto ko pong i-share sa inyo ay yung word na temptation. Okay? There were temptations. There were situations na tayo ay matutukso, na tayo tutuksohin ng kaaway, na tayo ba ay magtitiwala sa Diyos o tayo'y tatalikod sa Diyos. At dito po, sa kanilang mga karanasan, may mga temptasyon na ang nangyari po ay sila po'y bumigay sa halip na magtiwala sa ating Panginoong Diyos. At ang mga kwentong ito ay mababasa natin sa Exodus 15, 16, and 17. Ano po nangyari sa Exodus chapter 15? Because there was an opportunity for them to trust in the Lord, but they were tempted by the enemy to distrust, to have doubt sa salita ng ating Panginoon Diyos o sa kapangyarihan ng Diyos. Ito po ay yung may kinalaman sa kwento na sila ay naglalakbay at meron silang nakitang tubig, kaya lamang yung tubig ay bitter. Okay? Hindi siya maayos inumin, may lasang hindi maganda, mapait. At ang sabi sa Exodus 15 to 24 ay ganito, Then Moses made Israel set out from the Red Sea, and they went into the wilderness of Shur. They went 3 days in the wilderness and found no water. When they came to Mara, they could not drink the water of Mara because it was bitter. Therefore, it was named Mara, and the people grumbled against Moses, What shall we drink? Ito yung mga pagkakataon na naranasan lamang nila yung Red Sea na hinati na ating Panginoong Diyos. Pinakita ng Diyos that He will always make a way where there seems to be no way. And now, they have a problem with water. At ang nangyari po, they started grumbling. And I think, mga kapatid ko, mga kaibigan ko, darating din sa mga pagkakataon ng ating buhay na may mga sitwasyong ganito. Ngayon, pag may sitwasyong ganito, ang question, will we give in to the temptation of Satan to complain and to doubt the Lord? Or we will use this as an opportunity to pray and come to the Lord. So, well, kung titingnan natin, ikaw nga naman, pag kayo ay iinom ng tubig na may lasa, talaga naman parang hindi mo nga naman mainom. Tapos imagine ninyo, kung ilang araw ka na nga naman na nagbabiyahe. Kumbaga parang pag titingnan natin sa human perspective, parang tama lang. Pero as faith-believing community, bilang mga mananampalataya, sa mga ganitong sitwasyon, it's an opportunity for us para lumapit sa ating Panginoong Diyos. So, lalagpasan natin muna yan. Gusto ko lang i-focus. Again, pumunta sila sa Mara. It's bitter water. Okay? At ang nangyari po sa kanila, sila'y nagsimulang mag-grumble. Sila'y nagsimulang magreklamo. Nakaka-relate ba kayo? Nakaka-relate ba tayo, maging ang inyo pong lingkod? Nako, lalo na mga kapatid, mga kaibigan, ako po ay, nito pong, na-realize ko po, nitong aking mga pagbabiyahe-biyahe, na-realize ko na meron talaga na akong problema pagdating sa tubig. Meron akong di malimutan na isang biyahe ko, I think it happened year 2022, meron po akong ininom na tubig na nangyari after nun ay talagang sobrang sakit ng tiyan ko. At ang nangyari po ay, ayun na, nagkaroon na ng amoeba. So ngayon po, bawat inom ko ng tubig na hindi ganun kaayos, sumasakit yung tiyan ko. Imagine nyo na lang kung may lasa pa yung tubig at ang sabi diyan, bitter pa yung tubig. Lalo na kung sanay kang uminom ng tubig na talagang yung walang lasa, clear and everything, talagang mahihirapan. Pero, again, ito pong pagkakataong ito, we may try to justify our actions. We may try to say na, okay lang magreklamo, okay lang yung mga ganyan. Well, okay lang mag-express. Pero to give in to the temptation of Satan to distrust and doubt the Lord, that's something different.
At ang nangyari po, tutuloy natin sa Exodus 16. Ang ano naman ang issue sa Exodus 16? Ang problema naman ay pagkain. Well, babasahin natin, binigyan sila ng pagkain ng ating Panginoong Diyos, pero sila ay naghahanap pa ng iba. Okay? Ito, tingnan natin, basahin natin ha. Kanina, bitter water. Ngayon naman, pagkain sa Exodus chapter 16. Ito po yung sabi sa Exodus 16 verse 2 to 3. And the whole congregation of the people of Israel grumbled against Moses and Aaron in the wilderness. And look at their statement. And people said to them, would that we had died by the hand of the Lord in the land of Egypt, when we sat by the meat pots and ate bread to the full, for you have brought us out into the wilderness to kill this whole assembly with hunger. Ngayon naman, ang issue naman, pagkain. Again, mga kapatid, mga kaibigan, meron nga kaming kasabihan, pag kami nagmi-meeting, madalas po yung mga meeting, umaabot ng lagpas alas 12, no? Mag-start kami minsan na 9 o'clock. Matatapos 1:00 or alas 2, sasabihin lagi ng mga kasama namin, Sir, mga kasama, hungry is very close to what? Angry. Nagagalit na. Kasi bakit? Hungry na eh. Kumbaga, di ka na makapag-isip ng maayos. So, ganito yung nangyari. They were very, very agitated. They are, I said, maybe sama-sama na frustrated and angry. Stress, nagugutom na sila. At lalo na pag ikaw na naman ay gutom, hindi ka makapag-isip ng maayos. But again, there's the temptation to start doubting and questioning the character of God. Because imagine, the very intention of God, the character of God is being attacked in those statements. Bakit po? Ang sabi sa 2 to 3, inilabas mo ba kami para patayin lang? And although they are complaining to Moses and Aaron, in reality, Aaron or Moses is God's representative. And so in a way, they are complaining to God and they are saying, Lord, have you rescued us just to die? And for me, mga kapatid, this is already a question of the character of God. And that is what Satan is trying to do to all of us. Ang great controversy at maging ang pagbagsak ni Satan is the attempt is always to destroy the character of God in our hearts and in our minds. Hindi lamang po yun. Yun ang very reason bakit bumagsak itong sino? Si Satan. Si Lucifer. Because he doubted the character of God. And now, the Israelites, they are also doing the same. And so because there was no food, sila ngayon ay nagsimulang magreklamo at questionin ang karakter ng Diyos, ang intention ng Diyos na pagliligtas sa kanila. At imagine nyo, ulitin ko lang po, no, they just experienced a miracle. Yung mababasa natin mamaya sa Exodus 15, they experienced another miracle doon sa bitter water, inayos siya ng Panginoong Diyos. Babasahin natin yan mamaya. Pero ngayon na naman, dahil walang pagkain, nagko-complain sila. At hindi lang po yun, bibigyan sila ng Panginoong Diyos. Babasahin natin yan mamaya sa second point natin. Pero ano po mangyari? Maghahanap pa sila ng iba. Nakaka-relate ba kayo? Nakaka-relate ba tayo? Kasi bakit? Meron na naghahanap pa ng iba. And I think, mga kapatid, mga kaibigan, we need to really learn from this experience and from our own experience, and we need to start believing in God instead of doubting Him. Instead of questioning His intentions and His love for us, the best thing we can do is to hold on to Him. Amen? So, again, kanina, bitter water. Ngayon naman, no food. Tapos binigyan ng food, nag-complain pa din. Parang ano ko yan eh, yung, di ba, minsan, magluluto ka, nag-serve ka ng gulay at kanin at sasabihin, wala bang ulam? Bakit walang ulam? Sabihin mo, ayan na yung gulay. Hindi ulam yan. Dapat meron man lang meron man lang meat or fish. Tapos the following day, nilutuan mo ng isda, walang gulay. Ang sabi naman, ba't wala namang gulay? Walang gulay. Di ba? O, tapos sasabihin, bakit tubig lang? Bukas, sinimplahan mo ng juice. Bakit juice lang? Wala namang ganito. Mga kapatid,
I think instead of looking for things that are missing, we need to train ourselves na magpasalamat sa Diyos sa Kanyang kabutihan, sa Kanyang pagmamahal. So, again dito po, no food. Now, we jump to Exodus chapter 17. Ano naman ang problema sa Exodus chapter 17? Kung nung umpisa sa Exodus 15, bitter water, may tubig, at least may tubig, bitter lang. Tapos yung pangalawa, Exodus 16, may pagkain, binigyan naman ng Diyos, babasahin tayo mamaya. Tapos nag-complain pa rin kasi gusto nila merong karne. Okay, so binigyan sila natin Panginoong Diyos. Pagdating sa Exodus 17, wala na naman tubig. Ito, basahin natin, Exodus 17, 1-3. All the congregations of the people of Israel moved on from the wilderness of Sin by stages, according to the commandment of the Lord, and camped at Rephidim. But there was no water for the people to drink. Therefore the people quarreled with Moses and said, "Give us water to drink." And Moses said to them, "Why do you quarrel with me? Why do you test the Lord?" But the people thirst therefore water, and the people grumbled against Moses and said, "Why do you bring us up to Egypt to kill us and our children and our livestock with thirst?" Again, mga kapatid ko, mga kaibigan ko, ulitin ko po, pag nagugutom, nga naman, nauuhaw, hindi makapag-isip ng maayos, nainit ang ulo, but those are golden opportunities for us to trust more in God's provision and God's providence instead of complaining. Mapapansin nyo po yung development. At first, they were grumbling, complaining. Yung sumunod, sa Exodus chapter 16, they were already questioning the character of God. And then in Exodus chapter 17, not only that they are questioning the character of God, and not only that they were complaining, they were already quarreling with Moses. If you will see the development, talagang sa halip na bumuti ng bumuti, lumalala ng lumalala. And alam nyo mga kapatid, the more na I try to read this story, the more na sinasabi ko sa sarili ko at tinitignan ko yung aking buhay, sabi ko, Panginoon, have mercy on me. Kasi minsan mga kapatid, pag babasahin natin yung kwento, sasabihin natin, ang tigas naman ng ulo nila. Pero kung titignan natin ang ating mga sariling buhay, ganun din ang ating karanasan. Ganyan din ang ating ginagawa. Kung isusulat yung buhay natin, naku, siguro puro rin tayo reklamo. Puro rin tayo reklamo. Kaya sabi ko sa sarili ko, as I'm trying to read this and I'm trying to preach now, Lord, have mercy. Have mercy on me. Lord, tulungan mo ako. I need your grace. Ganito rin ako. Kailangan talaga natin mga kapatid ko, hindi natin kaya sa ating mga sarili. At pansinin po ninyo, ang temptation ng kaaway madalas is through these things. Basahin natin to. It is important to notice the temptations in the Bible are often related to food. In the Garden of Eden, the fall was related to eating from the forbidden tree of the knowledge of good and evil. Genesis chapter 2, 16-17 and Genesis 3, 1-6. In Jesus' wilderness temptation, Satan's first shot at him was through food. Matthew 4, verse 3. Esau lost his firstborn rights because of his undisciplined appetite in Genesis 25, 29-34. How often was Israel's disobedience connected to food and drink? And that's why mga kapatid ko, mga kaibigan ko, we really need to pray that the Lord will give us temperance. And again, sa sarili natin, this is not possible. Sa sarili po natin, it's hard. Kasi naghahanap marahil yung ating mga bibig na mga pagkain na minsan ay hindi makakabuti sa ating mga pangangatawan. We need the grace of God to help us. We need the grace of God to sustain us and strengthen us. Ngayon, baka papasok na naman dito yung topic ng ang kaligtasan ay sa pagkain. Mga kapatid, ang kaligtasan ay sa pamagitan nino po ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? At dahil ang kaligtasan ay sa ating Panginoong Hesukristo, tayo ay maliligtas hindi sa ating mga sariling gawa, kundi maliligtas sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo para sa bawat isa sa atin. Kaya lang, kung may mga bagay na talagang nagpapasama ng ating mga kalusugan, we need the grace of God to stop that. And in reality, bago pa nga tayo'y magkasakit at magkaproblema, maigi na
na tayo ay mag-start na mamuhay ng healthy lifestyle. Ako po, mga kapatid ko, mga kaibigan ko, lalo na po sa linya ng trabaho ng inyong lingkod, laging nagbabiyahe, kung saan-saan nagpupunta. Now, I'm starting to see the importance of living a healthy lifestyle. Pag sinabi po natin healthy lifestyle, it's the balance of everything. Kasi posibleng taming kinakain mo, hindi ka naman nag-exercise, hindi ka nagbabasa ng Biblia, hindi ka nagpapaaraw, hindi ka umiinom ng maraming tubig. Di ba po? So, kailangan balance. Kaya nga po yung sa Adventist Church, we promote the new start. Okay? Kung gusto niyo pong malaman yan, that's another topic. Ano? Pero yung po yung nutrition, exercise, water, lahat po ng mga bagay na yun mahalaga para na sa ganun manatili tayong mabuti ang pangangatawan. Pero ang point na gusto natin dito, gagamitin ng kaaway ang lahat ng pamamaraan, lalo na pagdating sa, ikinokonek sa mga pagkain, para nang sa ganun tayo'y mawala sa ating Panginoong Hesukristo. That's why in Deuteronomy 8 verse 3, Moses needed to remind them later on, man does not live by bread alone, but man lives by every word that comes from the mouth of the Lord. And later on, Jesus will also quote the same text when he was being tempted by Satan. Na hindi tayo namumuhay sa tinapay lamang, we need to study the Word of God. And that's why, kailangan po tuloy-tuloy ang pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Sa pagkakilala natin sa ating Panginoong Diyos, pag tayo may mga problema sa buhay, pag tayo may mga hinaharap, ang ating relasyon sa Kanya, pagkakilala sa Kanya, ang makakatulong upang tayo patuloy na makalakad ng may kabanalan at may pananampalataya. Amen? Pero ang point, ginagamit ng kaaway ang iba't ibang mga pamamaraan para tayo'y matukso. At ang isa doon ay pagkain. Tubig at saka po, hindi lamang tubig, kundi maging mga pagkain. Pero marami pang iba. Pwede niya rin gamitin ang relasyon. Pwede niya rin gamitin ang career. Pwede niya rin gamitin ang marami pang mga bagay. Pero dito po sa pinag-aaralan natin ngayon, yung kakulangan. At hindi lang kakulangan yung ng pagkain, kundi maging yung paghahanap sa mga bagay na wala naman. So again, we need to continue to learn from their experience so we will not repeat the same pattern. But, unfortunately, there is a repetitive pattern of rebellion in these pilgrimage stories. The people were notoriously forgetful that the mighty hand of God had helped them in the past and that He had provided solutions to their problems. They let their present problems blind them to their ultimate goal and their promised wonderful future. It's a common problem even among God's people today as well. Repetitive na pattern ng rebellion at pagkalimot sa kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Nalilimutan natin. And that's why we need to remind ourselves from time and time again and again para po nang sa ganon, hindi natin malimutan na mabuti ang ating Panginoong Diyos. Amen? Mga kapatid, talaga naman. Ulitin ko po, huwag na tayong lumayo. Huwag na rin kayong tumingin sa kapwa ninyo. Kasi pag tumingin kayo sa kapwa ninyo, magmumukha na naman kayong mabait. Bakit magmumukhang mabait? Kasi madalas, ang tinitignan natin, yung tingin natin sa ating mga sariling standard, mas malala sa atin. Kumbaga, kung tayo ay hirap sa isa, ang titignan natin yung hirap sa dalawa para ma-justify natin na, sa akin, isa lang, sa kanya, dalawa. Huwag na natin gawin yun. Ang tignan natin yung ating mga sarili. Tingnan natin yung mga sarili natin. At pagtingin natin sa ating mga sarili, manalangin tayo na i-evaluate ng ating Panginoon Diyos at i-reveal sa atin at tayo mismo makikita po natin ang katigasan ng ulo natin at paulit-ulit nating pagrebelde sa Diyos. That's why we need His grace. And I thank God that He is a gracious, loving God. And so, let's move on to the second letter T. So, tinignan natin yung temptation, connected to water, and bread, and food. At hindi lang po yun. Sabi ko nga po, marami pang iba. Ngayon, let's look at the triumph. By God's grace, in all this situation, in all this temptation, nag-triumph ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos.
At itong bawat triumph na to is teaching us a lesson. Sa Exodus chapter 15 and 16, we are being taught that in order for us to achieve triumph, magtagumpay tayo sa ating hinaharap, we need to trust God's timing and provision. We need to trust His timing and provision. Bakit po? Sa Exodus chapter 15, babalikan natin ha, Exodus chapter 15, God solved the issue of bitter water. Look at verse 25, Exodus 15:25. And he cried to the Lord, and the Lord showed him a log, and he threw it into the water, and the water became sweet. Yung napakapait na tubig naging matamis. Kumbaga parang sa pagkain sa gulay, yung ampalaya na napakapait, biglang naging napakatamis. Amen? Ganon ang kayang gawin ng ating Panginoong Diyos. But we need to trust His timing and provision because our bitter experiences can turn into sweet experiences if we trust His timing and provision. Amen? Again, ang problema natin, madalas, we cannot wait. Hindi tayo makapaghintay. Kaya nga madalas, di ba? Kasi lahat fast na eh. Mabilis na lahat. Tingnan nyo, charger lang. Di ba? May mga fast charger na. Dati, ilang oras ka magcha-charge ng cellphone mo. Ilang oras ka magcha-charge ng mga battery. Ngayon, meron na mga 30 minutes lang. Meron na ngayon mga kung ano. Alam mo, kasi we want things fast. A problem na dadala rin natin maging sa ating pananampalataya. Maging sa ating mga karanasan. We don't want to trust in God's timing and provision. Kaya po, dito po sa kwentong ito, sa Exodus chapter 15, God can turn our bitter situation into a sweet experience. Pwede niyang baguhin. Kaya baka meron pong mga sumusubaybay ngayon na may mga hinaharap na mga mapapait na mga karanasan. May hinaharap na mga mabibigat na mga problema na nagpapatulo ng inyong mga luha sa inyong mga mata araw-araw. Mga bagay na nagpapasakit ng inyong ulo. What we can do today is to trust His timing and provision and let Him turn our bitter experiences or bitter situation into a sweet experience. Amen. Kaya po, ito sana yung pagkakataon when they tasted that it's bitter, they could have prayed and asked, Lord, help us. They could have approached Moses, what can we do with this bitter water, Moses? Because we are all thirsty. We need the guidance and power from the Lord. And again, mga kapatid, madaling sabihin yan, ano? Ako po, aaminin ko. Pero pag nandun ka na sa problema, ang tendency talaga, tayo magreklamo. At kung tayo ay ganun pa rin ang reaksyon sa mga mapapait na karanasan na tayo madalas nagre-reklamo pa rin, nagpapakita lamang, we need the grace of God. The more na kailangan nating lumapit sa ating Panginoong Diyos. Pagdating sa Exodus chapter 16, ano po nangyari? The Lord provided the food. Tandaan nyo, wala silang pagkain. The Lord provided the food. I-provide niya yung manna. Basahin natin to ha. Manna, of course, was a heavenly bread that God supplied the Israelites with during their 40 years of sojourning in the wilderness. Through this gift, He taught them that He is the creator and provider of everything. Also, God used His supernatural provision of manna to show them how to keep the 7-day Sabbath. Bakit po? Mabasahin natin mamaya. Bakit naging supernatural provision itong sa manna? Pag-aralan pa natin yan. Babasahin natin kung bakit. Pero ang point, God can provide our needs. Yung walang pagkain, kahit na sila'y nagre-reklamo na, they started questioning the good and loving intention of God. Ano pong ginawa ng ating Panginoong Diyos? I-provide pa rin ang pagkain kanilang kailangan, but not just an ordinary food. It is the food of heaven, okay? Or it is the bread, should I say bread from heaven. Galing mismo sa ating Panginoong Diyos. Nagpapakita lamang that God can do something out of nothing. God will make a way where there seems to be no way. With God, nothing is
impossible. Amen? And so, by God's grace, yes, we all have negative situation, negative experiences, but God can turn our trials into triumph. Tayong makapagtatagumpay if we will trust Him. Not on our own, because we cannot do it on our own, but by the grace of God, it's possible. Basahin natin to. Yung miracle every week. Each week, 4 miracles had happened. 1, for 5 days, God gave a daily allotment of manna. Number 2, on Fridays, a double portion of manna was given. Number 3, the manna did not spoil from Friday to Sabbath. And number 4, no more manna fell on Sabbath. God was constantly performing these miracles so the people would remember the Sabbath day and celebrate God's goodness on that day. God said, bear in mind that the Lord has given you the Sabbath in Exodus 16 verse 29. Kasi bakit po? Basahin niyo yung kwento, ang ganda sa Exodus chapter 16. Nagpapakita rin ng kahalagahan ng araw ng Sabbath. Kasi bakit po? Everyday may pinoprovide na food. Pero pag kukuha sila ng more than sa daily allotment po nila, anong mangyayari po? Nabubulok the following day. Pero kapag Friday na, they are instructed, pang 2 araw ang kukunin ninyo at hindi siya mabubulok ng Sabbath. Kaya every week, they are experiencing God's blessing. Pero pag babasahin yung kwento, may mga matitigas pa rin ang ulo. Katulad nino, katulad mo, katulad ko, katulad ng katabi mo. Sabihan mo kay katabi mo, ang tigas ng ulo mo. Sabihan mo rin, sumagot ka rin, ikaw rin. Tayong lahat, mga kapatid ko, mga kaibigan, matitigas ang ulo. And I think ito yung ating nature na gusto nating i-secure masyado ang ating mga sarili. Takot tayong maubusan, takot tayong mawalan. But in God's provision, daily supply will be provided. Kaya po dito sa Exodus chapter 16, pinoprovide ng Diyos. At merong talaga silang nararanasan na mirakulo araw-araw. At yung kahalagahan ng Sabbath was well emphasized. So they can rest, so they can spend that time specifically sa ating Panginoong Diyos lamang. Amen? Kaya po, God can make miracles today in your life if you trust His timing and provision. Pagdating sa Exodus 17, ano na naman nangyari? Tandaan nyo, wala silang tubig, nagreklamo sila. Pagdating sa Exodus 17, verse 6 to 7, behold, I will stand before you there on the rock at Horeb, and you shall strike the rock, and water shall come out of it, and the people will drink. And Moses did so in the sight of the elders of Israel, and he called the name of the place Massa and Meribah, because of the quarreling of the people of Israel, and because they tested the Lord by saying, is the Lord among us or not? Grabe yan na. Nagtanong pa sila sa Exodus 17, 6-7, is the Lord among us or not? Yun ay tanong nila. Imagine mo, nung panahon na sila hinahabol ng Israelites, ng Egyptian, nung panahon wala silang madaanan, God was with them all throughout. Itong magandang lesson na mapupulot natin, not because just because you don't feel Him doesn't mean He's not there. Kasi baka kaya natin hindi siya nararamdaman because we are so close-minded. Baka kaya hindi natin siya nararamdaman, hindi natin siya nararanasan kasi we want Him to answer and function the way we want instead of allowing Him to be the God of our lives. And so the Lord provided the water. Yung water, mga kapatid, came from the rock na in-strike ni Moses. Water is a symbol of life because without water, there is no life. Every cell in our body needs water. We are 60% water ourselves.
Even our bones are composed partly of water. Thus, providing water in the wilderness for them was a sign for the Israelites that God cared for their needs and that they could trust Him. But again, they had to obey. Kailangang sumunod, mga ginigiliw na mga kaibigan at mga kapatid. Sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos, kailangan nating magpasakop at sumunod sa Kanyang kagustuhan at Kanyang kalooban. So again, makikita po natin dito sa kwento na ito. We can experience triumph if we trust His timing and provision. Dito matindi pa nga eh. Puro complain na, puro reklamo. They question pa the presence of God. They question pa the character of God. And yet, God is willing to help them. Ito yung nagpapakita ng kabutihan ng ating Panginoong Diyos, ng biyaya ng ating Panginoong Diyos. Na madalas, kahit hindi tayo nananampalataya, hindi tayo nasunod, ano po nangyari? Yung biyaya ng Diyos, binibigay pa rin niya. But in order to experience the fullness of His blessings, the fullness of His love, ang dapat po natin gawin, manampalataya at sumunod sa Kanyang mga ninanais. Kasi bakit po? Yes, there are people who are unfaithful, na hindi sila naniniwala sa Diyos, wala silang pakialam, they don't follow God. Pero mapapansin natin yung buhay nila parang blessed sila materially. But emotionally, yung happiness and all of that, we don't know. Kung talaga bang sila yung masaya at sila yung talagang nakikita nila ang direksyon ng kanilang buhay, ang purpose nila. And that's why, in coming to God, He gives us this. Kaya kahit anuman yung sitwasyon natin sa buhay, we know that we are triumphant in Christ because Jesus loves us. God loves us so much. Ano pa? Pagpupunta naman tayo sa Exodus chapter 18, in order to triumph. Kasi bakit po? Nangyari sa Exodus chapter 18, si Jethro was there. Nakita niya ngayon, yung nangyari kay Moses at talagang sabi ni Jethro, walang gaya ng Diyos ninyo, ibang klase ang Diyos ninyo, makapangyarihan ng Diyos ninyo, talong lahat ng Diyos, walang katulad niya, siyang nag-iisa. And then nakita niya yung sitwasyon ng Israelites. Naku, sabi niya, mamamatay si Moses na ito. Mamamatay si Moses kasi siya lamang ang gumagawa ng lahat. And so the Lord sent an instrument para nagsaganon matulungan si Moses how to go about itong situation ng Israelites. Ang sabi sa Exodus 18:17 to 18, Moses' father-in-law said to him, "What are you doing is not good. You and the people with you will certainly wear yourselves out. For the thing is too heavy for you, you are not able to do it alone." So, the Lord sent a person to remind and tell Moses what to do. And so that's why we need to trust not only His provision and timing, we are to trust His instructions. Mga kapatid, we need to hear the still small voice of God. And that's what I've been praying for, mga kapatid. Ako po personally, I've been praying, Lord, help me to hear your clear instructions for me. Lord, should I turn left? Should I turn right? Lord, where do you want me to go? At alam niyo mga kapatid, I'm training myself na hanggat hindi klaro sa akin at hindi malinaw sa akin, talagang I don't want to move. I don't want to move forward, especially kapag ito yung mga desisyon na napakahalaga sa buhay. At ang nangyari po, Moses needed to organize the legal system with just and fair principles. He also needed dedicated and faithful judges, men of integrity. Jethro wisely enumerated the following qualifications: men who fear God, who are trustworthy, and who hate dishonest gain. Ito sabi ni Jethro, itong kailangan mong mga tao, so na may organize mo by hundreds, by fifties, by thousands, para na sa ganun hindi lahat umaakit sa iyong problema kasi hindi mo kayang mag-isa. At ang sabi sa 18 to 24, so Moses listened to the voice of his father-in-law and did all that he had said. Mga kapatid, we need to identify yung mga taong ipinapadala ng Diyos sa ating mga buhay to guide us and lead us. Of course, hindi lahat ng mga boses na maririnig natin sa ating paligid ay yun ang dapat nating sundin. Hindi lahat ng mga advices tama. Hindi lahat ng mga advices ay makakatulong sa atin. Hindi rin lahat ng advices ay talagang godly given. Kasi bakit? Sometimes it's because of biases, sometimes because of sama ng loob. Ganun mga kapatid. That's why mga kapatid, ako po ito. Kung meron kayong hihingan ng mga payo, ang pinakamainam at pinakamaganda ay lumapit doon sa mga tao na talagang alam ninyong they are not biased,
They are very spiritual. They are really growing in their faith and in their relationship with God. At kita nyo po sa kanilang buhay that they are seeking and following God. Yan ang pinakamaganda kung hihingi tayo ng payo. And of course, we need to train ourselves to hear the voice of God. At minsan may mga taong magpapayo sa atin, lalapit sa atin na hindi natin hinihingi. Well, identify and listen to the voice of God. Kung ginagamit ng Diyos siya para tayo pagsabihan, then listen and obey. So, again, we look at the temptations, we look at the triumph by trusting His timing and provision and trusting His instruction. By God's grace, we can triumph. Amen? Gusto nyo magtagumpay? Ito ang ating sikreto. Magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Magtiwala sa Kanyang timing. Magtiwala sa Kanyang provision. Magtiwala sa Kanyang mga instruction. At tayo dapat ay, tulad ni Moses, sumunod. Amen? Now, let's go to the last letter, T. Not only that these stories, itong mga storyang ito, tells us about temptations na ginagamit ng kaaway. Not only that it is reminding us of the great triumph that we can experience when we trust in God, but it's also leading us again and again to the truth. Bakit po? Kasi bakit? Yung title natin, The Bread and Water of Life. They needed water. They needed bread. Ito pong bayan ng Israelites. And when we go to the New Testament, anong sabi ng ating Panginoon Jesucristo? Sa John 6:35, Jesus said to them, I am the bread of life. Whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst. Jesus is the bread of life. He is the living water. And more than our need of physical bread and water, we need Him. Kasi bakit kasi po yung pagkain natin, di ba? Pag tayo kumakain ng tinapay, uminom tayo ng tubig, mamaya mauuhaw na tayo. Mamaya magugutom na tayo. Minsan may mga ilan, hindi lang dalawang beses kumain sa isang araw. Merong 3, merong 4, merong 5. Mabilis tayong magutom. Pero yung binibigay ng kabusugan ng ating Panginoong Diyos, iba. It's a fullness. Fullness of joy, fullness in Christ, iba. Kumbaga kahit na may kakulangan ka sa physical life mo o sa buhay mo o sa relationship, may problem man or ano man, may mga pinagdadaanan man tayo sa mga social relationships natin, sa mga kaibigan natin, katrabaho natin, sa marami mong bagay, it's different. Because we know that God is with us. So He is the bread of life and He is the living water. Ang sabi niya pa sa Samaritan woman in John 4:13-14, Jesus said to her, everyone who drinks this water will be thirsty again. Yung literal na tubig. But whoever drinks of the water that I will give him will never be thirsty again. The water that I will give him will become in him a spring of water welling up to eternal life. The joy that comes from the Lord, the love that comes from the Lord, the happiness that comes from the Lord, the peace that comes from the Lord, the mercy, the grace that comes from the Lord, it shall never end. At pag ito ay ang ating natikman at ito ang ating ninanais sa ating mga buhay, ito ang magiging karanasan natin sa buhay na ito. And later on, pag titignan natin ang sulat ni Paul, nung sa Exodus chapter 17 na yung rock sa Horeb ay nakainom sila dahil ito'y pinastrike ng ating Panginoong Diyos at may lumabas na tubig. Ang sabi ni Paul sa 1 Corinthians 10:4, and all drank the same spiritual drink, for they drank from the spiritual rock that followed them, and the rock was Christ. And the rock was Christ. Mga kapatid, mga kaibigan, our greatest need in this world. Yes, ito I don't deny. We need water, we need food, we need bread. Sa Pilipino, we need rice. Ano? Sa mga biyahe ko po, may mga talaga sabi ng mga Pilipino sa akin, rice is life, pastor. Without rice, wala tayong pagkain. So, ang point mga kapatid, yes, we need that. But more than that, we need the truth. We need Jesus. And the truth is, Jesus is far more important than all of the things in this world.
Jesus is more important than the water, than the bread that we have. That's why we need to remind ourselves all the time. Tuwing tayo kumakain, tuwing tayo umiinom, Lord, help me to want you. Help me to desire you more than the food I'm eating, more than the water I am drinking. Jesus Christ is the bread of life, John 6:35-48. And also the living water, John 4:10-11-14, John 7:37-38. Only in Him can our spiritual thirst and hunger be truly satisfied. Di ba kayo nagtataka? Dati, walang-wala naman. Nagkaroon, nagkatrabaho, kumikita, nagkabay, nagkasasakyan. Pero parang kulang pa rin. Di ba kayo nagtataka? Dati, maliit ang sahod mo, tumaas na yung sahod mo. Yung iba naman, alam mo yun, nagkaroon ng improvement ang ating mga buhay. And still, parang hindi tayo masaya. Kaibigan, kung yan ang sitwasyon mo, isa lang ang ibig sabihin, you need Christ. Kailangan natin ang ating Panginoon sa ating mga buhay. At ang ganda po, I will end with this verse in 1 Corinthians 10:11. Ang sabi po dito, now these things happened to them as an example, but they were written down for our instruction on whom the end of the ages has come. Itong mga nangyari sa bayan ng Israel, naisulat, naranasan nila at naisulat para nang sa ganun, tayong mga namumuhay ngayon, matutong magtiwala at matuto sa kanilang karanasan. Yes, there's going to be a lot of temptation. Satan is not happy. He will tempt us. There are problems in this life. He will use those situations, those problems, para tayo tuksuhin na huwag magtiwala sa Diyos. But the only way to triumph is to trust His timing, His provision, and His instruction, and to obey Him, to follow Him. And we should not forget that all these experiences should lead us to the truth. And what's the truth? That Jesus is the bread of life. Jesus is the living water. And it's only Jesus who can satisfy our deepest and greatest need. Nawa po'y na-bless kayo sa ating pag-aaral na to. Let's bow our heads and let's pray. Maraming salamat po, mahal na Diyos, sa aming napag-aralan. Salamat po sa mga paalala. Tunay po, mahal na Diyos, na sa aming mga sarili, kami mahihina. Nababasa po namin ang experience ng mga Israelita. Pero pag titignan po namin ang aming buhay, para bang mas malala pa kami sa kanila. Ama, nagpapakita lamang na kailangan po namin kayo. Ang inyong biyaya ay sapat. Tulungan niyo po kaming magtiwala sa inyo. Sa mga panahon na may mga sitwasyon sa aming buhay na kami natutuksong magduda, tulungan niyo po kami magtiwala sa inyo. Tulungan niyo po kaming panghawakan ng inyong mga pangako. Tulungan niyo po kaming laging manghawak sa inyo na ang panghawakan ng inyong pagmamahal ay magpakailanman. O mahal na Diyos, anumang problema at pagsubok na aming pinagdadaanan, sinusuko po namin sa inyo. Tulungan niyo po kaming mga magkakaibigan. Tulungan niyo po kaming magkakapatid. Tulungan niyo pong lahat ng mga taga-subaybay. At tulungan kaming lahat na patuloy na lumakad ng may pananampalataya at pagmamahal sa inyo. Purihin po ang pangalan ninyo at maraming salamat po sa pagkakataong makapag-aral ng inyong mga salita. At maraming salamat na ito'y naisulat para sa aming katututo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po maraming salamat sa inyo pong ginawang pagsama sa ating programang ito at nawa po'y nakinabang kayo, nawa po ay na-bless kayo. And we continue to invite you to share this program para mas marami pa pong makinabang at ma-bless. At pakisama po sa panalangin ang ating mga ginagawang paglilingkod, hindi lamang po sa online, kundi maging sa mga face-to-face na paglilingkod. And hopefully by God's grace, ay magamit po tayo to continue spreading the word and training people. At ma-inspire po tayong lahat na mas lalo pang magpagamit sa Kanya. Muli po maraming salamat. Pagpalain po kayong lahat at magkita-kita po tayong muli sa susunod na mga